So maraming aspeto ho ng cybercrime. Isa na dito yung online lending applications. Pag wala ho silang lisensya or wala ho silang pahintulot galing sa ating Securities and Exchange Commission. Well, unang-una talaga yung mga same factors bakit sila nangungutang in the first place. Medyo gipit sa mga pangailangan nila. And some of them, various reasons, some of them maganda naman, pang tuition ng anak, pang-ospital ng mga kamag-anak nila, pang-ospital sa mga pamilya nila. So that's shaming. Then andyan na rin yung mga nagbabanta na, which is grave threats na we receive cases na papatayin yung collector, pupuntahan sa bahay. Other practices are parang hahatakin kung ano yung mga kagamitan dyan. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! So I'm Yusek Aboy Paraiso, the Executive Director of the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So our primary task is to keep digital space safe, and we were created under 101, our Republic Act 1175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. We coordinate all of government's efforts, investigate, and come up with policies in order to prevent and to secure our cyberspace. Kapag sir binabanggit po yung salitang cybercrime, ang Yeah. una pong pumapasok sa isip ng mga tao is scamming, hacking, phishing scams. Pwede po namin malaman paano po pumapasok sa usapin po ng cybercrime yung mga online lending apps and microcredit platforms? So maraming aspeto ho ng cybercrime. Isa na dito yung online lending applications. Pag wala ho silang lisensya or wala ho silang pahintulot galing sa ating Securities and Exchange Commission. Meron din naman ho mga lehitimong mga online lending applications that involve themselves or nagko-conduct ng illegal collection practices. So hindi rin ho to, pag mangganto, kinoconsider natin din silang cybercrimes. Sir, sa nakikita niyo po, gaano po kaya kalaki yung nagiging bahagi po ng mga online lending applications sa buhay po ng mga Pilipino ngayon? So, importante na siya ngayon, especially after the pandemic. Everything became digital. So, yung mga Pilipino natuto na mag-online banking, natuto na mag-online shopping, natuto na digital na lahat. So, with that, kasama na rin yung pangungutang, online na rin. And it's very important for us in government as well na to recognize the role of these legitimate online lending applications kasi nagpo-promote sila ng online and financial inclusivity. We recognize the fact na yung mga Pilipino or yung mga kababayan natin na hindi parating sagana ang buhay or hindi parating okay, na kinakailangan nilang may masandalan sila sa mga panahong may pangangailangan sila. So, yun yung importansya ng online lending applications, especially after the pandemic and everything became digital. Ibig sabihin, sir, bukod po dun sa financial aspect na nangangailangan po yung iba nating mga kababayan, Yep. may factor din na mas accessible na kasi po siya ngayon, di ba po? Yes. Sa tingin niyo po, ano po yung itutulak sa mga tao, sa mga Pilipino na tumakbo po sa mga online lending applications kahit po mataas po yung interest or mga penalties po? Well, unang-una talaga yung mga same factors bakit sila nangungutang in the first place. Medyo gipit sa mga pangailangan nila. And some of them, various reasons, some of them maganda naman, pang tuition ng anak, pang-ospital ng mga kamag-anak nila, pang-ospital sa mga pamilya nila. But other, parang sa luho na lang din. And sometimes kasi, because of the strictness ng mga bangko, yung mga traditional banks natin ngayon, at medyo loose or medyo relaxed yung rules ng mga online lending applications, napipilitan silang pumunta dito. And on the other side of the spectrum, kasi pag nakikita natin sobrang promotions ng mga online lending applications na to on our social media pages. So, ang nangyayari, nakikihikayat yung mga kababayan natin. Kahit hindi naman nila kailangan ng mangutang ng pera, pangluho nila. Because
Again, it's being promoted. Tapos they promise easy approvals, tapos yung mga mababang interest. When it turns out, you read the fine print, pag binasa nyo talaga, medyo mas mapapahama kayo kaysa yung mapabuti kayo. Nabanggit niyo po, sir, na nangangako po yung mga online lending apps na to na parang walang hidden charge, Yeah. madaling approve, madali po kayong makakakuha ng cash loan or makakahiram ng pera. Ano po sa tingin niyo yung parang biggest misconception po ng mga Pilipino sa paghiram po ng mga online lending? Kasi ang tingin po nila, easy money po siya. Pero ano po yung mga consequences po behind that? So, the first part of the question is, ano yung biggest misconception? Ang biggest misconception is lahat nung nakikita natin on our social media pages, on our feeds, on our reels, is lahat to rehistrado, lahat to legal. So, most of them, karamihan sa kanila, illegal online lending applications. Bilang na bilang natin yung mga legal na online lending applications. And second, bakit sila nahihikayat is because yun nga, pinapangako na mabilis yung approval, pinapangako mababa lang yung interest, pero sagana naman sa hidden charges. Nabanggit niyo, sir, na most of these applications or companies po are illegal po. No? Yeah. As a consumer po or na manghihiram ng pera, ano po sa tingin niyo yung mga parang warning signs na pwede pong tignan ng mga tao para malaman po if legitimate po ba yan or hindi po ba yan registered? Yeah. So, first and foremost, we launched a campaign nung March pa lang. Pinost na namin sa webpage namin, sa social media pages ng CICC about yung mga registered online lending applications. Tapos, nakalista din sila sa webpage ng Securities and Exchange Commission. However, we do recognize the fact na yung iba sa mga scammers, ini-spoof or ginagaya yung mga legitimate online lending applications. So, we're coming out na parang dapat importante na ang tinitingnan natin yung URLs ng mga yon. And second red flag is pag halimbawa, nag-i-inquire ka pa lang, pinapautang ka na nila, or parang approve ka na kagad, nag-i-inquire ka pa lang, that's another red flag. Super, super fast. Parang auto-approve ka na. And third is, parang nangangako, too good to be true ng mga interest charges, di ba, na payment schemes. Yun yung mga red flags natin for when it comes to illegal online lending applications. Ayan, sir. Kunwari po, meron po tayong kababayan na, ayan, let's face it, na nakautang na po sila sa online lending applications. And dyan na po nagpatong-patong yung mga interest, mga hidden charges, mga penalties. Ano pong usually nagiging problema po kapag hindi po sila nakakabayad? So, sa mga legitimate na mga lending applications naman, nakikita natin na parang when they operate like banks. So, pag halimbawa hindi ka na nakakabayad, nagpapatong-patong pa rin naman yung interest. But they resort to legalities, papadala ka ng demand letter, and then later on, they'll file cases. What the problem really is, or yung pinaka-problema is, pagdating dito sa illegal online lending applications, they resort to, or parang ang debt collection practices nila, pinapahiya ka na kinokontak. Yung pa pala isa sa mga red flags, pag halimbawa, hiningi yung contact details mo, medyo magduda ka na kasi hindi gawain ng lehitimong lending application yan eh. They get your details, then that's it. Pero pag halimbawa, they get access to your contact details, they ask for the access, magduda ka na kasi ito yung gagamitin nila para do sa debt collection practices nila na parang ipapahiya ka, tatawagan ko sino-sino, para ipahiya ka hanggang mapilitan ka na lang magbayad. Dahil nasa usapin na po tayo nung debt shaming po, no? Yep. Yung parang pagkuha ng mga contact details ng kamag-anak, katrabaho. Ano po yung usual na parang nagiging scenario or ano po yung mga cases na na-handle po ng CICC na may kinalaman po sa ganitong uri ng harassment? So, most of the cases naman na-handle or nire-report sa CICCs with regards to online lending applications in general. So, from January to the end of April, we received more than 4,000 complaints. Then we sorted these complaints out. Karamihan sa kanila, yun nga, yung mga debt collection practices. Siyasabi nila mapang-ubuso. But some of them, and I would recognize the fact na some of them gusto lang umiwas doon sa pagbabayad ng utang. Sasabihin, abusado yung nakiklaim dahil tawag ng tawag, which is usual. Even pag sa bangko ka na ng utang, talagang i-remind ka na kailangan mo na magbayad until kailangan na nila mag-file ng kaso. So, then the other cases naman, yung parang talagang pinapahiya na sila, these we act upon, iniimbestigahan talaga natin. And our first interventions would be to block the number
and report the online lending application. We see, tinitingnan natin kung rehistrado ba sila or hindi. Pag hindi sila rehistrado, we report it to the SEC for the filing of cases. Pero on our own, we block the application and we block the pages of these applications sa mga social media platforms natin. Then, we let the regulators, especially the SEC and the law enforcement agencies, do their thing, whether they file cases or they register. Halimbawa, lihitimong lending application to, tapos they involve themselves in illegal practices. What the SEC usually does is, di-register nila itong mga kumpanya doon. Ibig sabihin pala, sir, no, nabanggit niyo po na kahit yung mga registered na lending companies, pwede pa rin talaga silang gumawa ng mga unlawful practices when it comes sa pagkolekta ng utang ng isang tao. Ibig sabihin po ba nito, sir, parang paano po madidiscern ng mga tao na unlawful na to? Ano po yung rights ng isang borrower na feeling po nila, harassment na to, hindi na to tama? Yep. So, correct, even mga lihitimong mga lending applications, natatanggap natin that they involve themselves in illegal collection practices. Pero nakikita din natin na yung iba sa mga to, and this is something that there's a gap in the law na kailangan natin punuan through legislation, is paano pag yung mga lihitimong mga lending applications nagsasubcon or nagkokontrata ng mga collections agency. It's not particularly their act, they're not involved in the illegal collections practices, but kinontrata nila yung mga collections agencies na yan para gumawa ng mga illegal practices na gano'n. So that's one. And second, part of the question is, under the Consumer Protection Act kasi, and under the Internet Transactions Act, which is a new law passed 2 years ago, yung mga karapatan ng mga kababayan natin pagdating sa mga illegal collection practices is kailangan yung mga sa kanila, yung mga notices sa kanila, pinapadala in a manner na sila lang nakakaalam, at there's a certain degree of etiquette and professionalism that's involved. Pag halimbawa minumura ka na, pag halimbawa pinapahiya ka na, pinupost ka na online, these are illegal practices na that are considered cybercrime because una, pwedeng libel yan. Pangalawa, pwedeng unlawful publications yung mga yan. So, there are a lot of other cases that can be filed specifically involving mga illegal online debt collection practices. Sir, aside po sa mga nasabi niyo po mga examples ng mga unlawful practices, para din po sa kaalaman po ng ating mga viewers, baka pwede po kayong makapag-share po sa amin ng mga sa tingin po nila is parang nasa gray area ng malinaw na bawal talaga siyang gawin or maaari na siyang pumasok sa cybercrime or tinotolerate lang din po siya ng ibang mga borrowers kasi wala po silang alam na bawal na pala yung ginagawa po ng mga collectors. So that's shaming. Then andyan na rin yung mga nagbabanta na, which is na grave threats na yung we receive cases na papatayin yung collector, pupuntahan sa bahay. Other practices are parang hahatakin kung ano yung mga kagamitan dyan without going through the due processes. So these are the things that merong harassment. And then recently, we got a spate of calls or parang marami kami na rin natanggap na mga reklamo na nagpapanggap na CIDG, so may mga identity theft na tsaka usurpation of authority. Nagpapanggap na police, nagpapanggap na law firm, na may kaso ka na. So these are the things na parang ini-employ na ng mga illegal online collections agencies natin. Sir, kapag nakaranas naman po yung isang borrower ng may mga grave threats na, public shaming, or online harassment, ano po sa tingin niyo yung mga steps po na pwede po nilang gawin in addressing this issue? First and foremost really is to document it. Screenshots, and then get the URLs ng mga online lending applications na yan. Preserve the emails kung email man yan. Tapos record the calls pag tiyatawagan ka, hinaharas ka. Then magsumbong ko sa hotline 1326 ng CICC. We also have our action center up now. It's in Studio 7 located along EDSA, Corner Scout Ibardulaza. We're at the 3rd floor, yung action center natin. 24/7 mo yan para sa mga kababayan natin. But make sure you document everything. Kasi nga hindi rin namin naiiwasan na napapansin namin na ginagawa kaming mga
pantakas utang na lang ng mga ibang kababayan natin na pinapasaran nila yung online lending application dahil may utang sila. But when we see the documentation, parang lihitin mo naman yung may utang sila at lihitin mo yung pangolekta sa kanila. Yan po, sir. Kapag po dumating na po sa point na yan, nakapag-file na po sila ng complaint sa CICC, pwede niyo po bang i-share po sa amin yung legal process po na ginagawa ng CICC para po masolusyonan po ito? So, first and foremost, we document the complaint, we establish the evidence, tapos ino-authenticate natin yung evidence kasi nga screenshots sa mga yan. So, we do our digital forensics to authenticate na hindi manipulated, hindi altered yung mga screenshots na yan. They're not deepfakes. Then, we pass it on to our law enforcement agencies para naman doon sa pag-attribute. Kasi we do our attribution, tapos sila na yung mag-aaresto. And on the part of CICC, after passing it on to our law enforcements, we do our other interventions like blocking the number and blocking the websites and blocking the pages of these yung mga gumagawa ng mga illegal activities na to. In addressing this issue po sa tulong po and initiatives po ng CICC, ano po sa tingin niyo yung parang mga hurdles or parang biggest challenge niyo po na kinakaharap sa pag-handle po ng mga issue na to? Well, there's always this issue of budgetary constraint. Maliit lang na ahensya ho ang CICC, but we do our best with what we have. Second is there are the gaps in the laws. There needs to be an updating ng mga batas natin when it comes to cybercrime. You can just imagine the last law that was passed involving cybercrime is since 2012 pa, hindi pa na-update yan. Although marami ng batas ngayon regarding yung mga consumer protections natin like the Internet Transactions Act at saka Anti-Financial Scams Act natin, which really involves yung mga banks at saka mga lending institutions na to. So these are the challenges that we have. And I think the biggest challenge really is when it comes to scams in general, yung jurisdictional challenge. Most of the scam hubs that we see that's victimizing Filipinos or nambibiktima sa mga kababayan natin, nakikita natin nasa labas sila ng bansa. They're well-organized, well-funded. And since nasa labas sila ng bansa, ang hirap habulin ng mga yan, even if you can establish their identities. So I think our laws have to catch up kasi mga criminal laws natin territorial pa rin eh. So, and cybercrime is borderless na. So I think our laws have to adopt to that particular nature of cybercrime. Sir, curious lang po ako na sa mga na-handle niyo po na cases when it comes to online lending applications na ikinalaman sa harassment. Yeah. May napapansin po ba kayong pattern sa demographics po ng mga victims? Ano po yung usual na age or parang social status po? So, before we were thinking na ito yung mga nasa D&E classes natin, ano. But we see now that even yung mga mga working class natin, yung mga millennials natin, mga Gen Zs natin, mga Gen Alpha na tayo ngayon. So, they're also being victimized. Nakikita natin demographics when it comes to sa age, tsaka sa mas marami yung mga bata ngayon. Yung mga working class, yung mga upstarts pa lang, yung mga kakasimula pa lang magtrabaho. And we were surprised to find out na mas marami sila kasi akala natin yung mga kailangan lang mangutang. But these people, naiinganyo because hindi na lang doon sa pangailangan nila sila dahil nangungutang. Pati sometimes yung mga wants na, yung mga luho na, yun na yung pinopondo ng mga, yun na yung reason ba't sila nangungutang. Siguro sir, kaya din po maraming parang mas bata na na-involved dito kasi sabi niyo nga po kanina, mas accessible na rin po kasi Yeah, yung digital check. space. They're more exposed to the technology sa mga social media natin. So I think that's one of the reasons bakit mas maraming bata. And I think, again, because of that reason, mas naiinganyo sila ng mga sponsored sites, mga promos, mga yan. Tsaka sir, parang meron na rin kasi may nagiging culture yung buy now, pay later. Oh, yeah. Dati pa naman, ng panahon ko pa doon, uso naman yun, yung buy now, pay later. But again, it's more of, more, like you said, more accessible na ngayon. And sir, curious question po, no? Kasi parang marami po ako nakikita sa social media Yep. na gumagamit ng mga buy now, pay later sa mga merchants or online shopping apps Yep. na mga buy now, pay later. Ang lagi po nilang sinasabi, wala naman daw pong makukulong sa buy now, pay later. Totoo po ba sir yung ganitong concept na okay lang daw po na magpatong-patong yung utang doon kasi wala pa naman daw pong nakukulong?
So, tama naman ho, there's such a thing as non-imprisonment for debt. It's enshrined in our Constitution na hindi ka pwede makulong dahil sa utang. However, meron din mga kasi, being a lawyer, sometimes we become creative na yung utang mo, pinapasok namin sa estafa, pinapasok namin doon sa ibang mga crimes na pwede kang makulong dahil nangutang ka pero ginamit mo sa ibang bagay. As someone po na nag-handle ng mga cases na ganyan na may Yeah. na related na rin po ito sa finances and financial literacy. Meron po ba kayong maa-advise din po para sa mga kabataan or even sa kahit sino po na magiging viewer po ng episode Yeah. natin ngayon about po sa proliferation po ng culture ng buy now, pay later? Well, it's not generally bad, but you have to plan ahead and you have to, live within your means. Parati nating sinasabi yan and it sometimes gets lost na parang, kasi sinasabi nila parang, yung culture ngayon parang, hindi, mabilis na to or because of the influences that we see, nakikita natin na gusto natin marating tong buhay. At yung mga influencers naman, sasabihin parati sa inyo, kayang-kaya nyo rin, basta gayahin nyo lang ako. Di ba? We resort to, mangungutang tayo or living outside of our means na parang hindi natin pinaplano. So that's the only advice and I think that advice was good then, nung panahon namin, and I think it's still good now that just live within your means. You plan ahead on pag bibiling ka, you have a solid basis paano mo siya babayaran. You have a solid plan paano mo siya babayaran. Hindi yung, ano yan, kaya ko yan. Pagtatrabaho ka yan, dodoble. Di ba yung parang kakayod ako, rarakit ako. Paano pag hindi ka makarakit, di ba? So, Ano naman pong advice niyo, sir? For example, ayan, nakautang na, meron ng recurring debt. yeah. Ano pong sa tingin niyo yung magiging steps po ng tao na ito para po maging debt-free po siya? Well, first and foremost, you have to stop the bleeding. When I say that is parang you tell your creditors na hindi ko na kaya bayaran to. And then consolidate your debt into one creditor. Kasi marami yan, parang may utang ka sa bangkong to, may utang ka sa lending application na to, may utang ka sa ibang bangko pa. Consolidate everything into one debt lang. Ibig sabihin, maghanap ka ng magko-consolidate ng debt na yun. Tapos come up with a payment plan para mabayaran mo siya. So, kasi ang ginagawa ng ibang tao ngayon, parang may utang ka dito, mangungutang ka sa kabila, pampatong dito sa utang na to. So, never ever do that kasi magpapatong-patong lang yan. So, you're incurring interest here, you're also incurring interest here. So, yeah, like I said from the onset, stop the bleeding, just consolidate everything, then plan out how to pay that particular loan. And pag hindi na ho talaga kaya, we have an insolvency law here in the Philippines na you file for insolvency, tapos kung ano yung mga gamit na meron ka, you have to liquidate them at saka bayaran na yung utang mo. I think it's masakit, pero I think it's the best way to go because you have a fresh start in life kesa yung parang parati kang sinusunod at hinahabol ng mga utang mo. Applicable din po ba, sir, yung step na to sa mga online lending applications po? Yeah, it should kasi nga it's insolvency law applies to all debts. Kahit hindi siya banko, kahit mga personal creditors mo, it applies. Yan, sir. Sa inyo pong opinion or sa pananaw niyo po, Yeah. sapat po ba yung protection po ng ating law or batas para po sa mga borrowers po natin ngayon? For borrowers, I think it's sufficient. I think ang gaps natin is the digital transformation of yung mga financial activities natin. So I think that's where the gap lies, na parang kailangan mag-catch up din yung mga laws natin. For example, imbis na BSP, ang online lending applications, ang nag-govern sa kanila is yung Securities and Exchange Commission natin. So, it's not tied up to yung mga finances nila. So, iba yung mga tinitingnan ng SEC, iba yung tinitingnan ng BSP. So, I think, and when it comes to parang etong unfair labor collections practices, I think may mga gaps din pagdating dyan. Kasi nga, I mentioned earlier, pag ikaw online lending application ka, ang gagawin mo lang, mag-hire ka lang ng collections agency and, di ba, parang may shield ka na kaagad, may ano ka na kaagad, may layering ka na kaagad. Yan, sir. Sa perspective naman po ng mga mamamayan po natin, ano po sa tingin niyo parang initiatives or efforts po na pwede po nilang gawin para po mas maging safe po yung digital lending environment po na? Oh,
first and foremost is be aware, be both digitally and financially literate. It goes hand in hand. Second is mag-report if they see something. Even if they're not victimized, hindi sila na biktima. Pag nakikita nila na may isang lending application na hindi naman registered, pwede nilang i-report sa 1326 sa CICC para mapatanggal na natin itong mga lending applications na to. And, ma-filter out na natin sino lang yung mga legal. And third is, I think, just being financially aware of your situation. Parang hindi masamang mangutang pero it has to be for a purpose and there has to be a plan paano mo siya babayaran. Sa tingin niyo, sir, yung mga hindi po legitimate or parang mga illegal na operations po ng mga online lending applications, may napapansin po ba kayong parang pattern kung ano po yung usual na business operations po ng mga illegal na companies po na to? Again, offering too good to be true promos or incentives. Pag sinabi sa inyo, ang interest nyo ay 1% lang or 0.5% lang, magtaka na kayo. I think yung auto-approval is something that's very common when it comes to all of them. Parang nag-click ka pa lang, and I know this from experience because a family member was, parang tinatanong ka pa lang, parang may survey sa umpisa, yan. May survey sa umpisa. Yung pala yung survey mo, yun na yung application mo. So pag clinic mo na yung amount, tingin mo magkano yung utangin mo, 5,000. Biglang approve ka na, papadala na kagad sa iyo yung pera. Ganun. Tapos bawas kagad sa umpisa pa lang, binawasan na nila yung interest. So I think these are the red flags of illegal online lending applications. Curious lang ako, sir, no, sa lahat po ng mga parang cases po na na-share niyo din po kanina. Baka meron po kayong pwede pong ma-share sa amin na isang case na sobrang tumatak po sa inyo na may kinalaman po sa harassment involving online lending companies. Oh yeah, meron talaga yung mga cases na parang yung for us it crosses the boundaries, yung nagpanggap na NBI or police or law enforcement, tapos siya sabi, tumawag ka dito sa akin, may kaso ka na, tapos pag tinawagan ng kliyente, siya sabi, pumunta ka sa law firm na to, ito yung nagkaso sa inyo, may na pwede ka nang makulong, may arrest warrant ka na. So these are the things na parang for us, kasi ginagamit na yung pamahalaan, ginagamit na yung gobyerno against yung mga kababayan natin to make them feel unsafe and to force them to para makipag-usap, and somehow pag tiyatawagan mo sila, it all falls to one, parang lang, pag tinitrace namin yung tawag, tinitrace namin yung location. Parang hindi naman police, hindi naman law firm. So With all the efforts and initiatives po ng CICC alongside sa mga coordination niyo po with other organizations po, ano po yung visualize niyo po na magiging environment po ng online lending businesses po sa bansa natin in a span of few years? So, because of meron na kami yung memorandum of agreement with two particular online lending applications, and we're hoping to get, I propose na sila mismo magsama-sama, they form an association para mag-self-regulate sila, mag-self-police sila. So, in that agreement, they would be the ones to set up ano yung mga guidelines, kung sino-sino yung mga members nila. At sila rin yung magsusumbong sa amin. Ano yung mga nakikita nilang illegal practices, sino yung mga nagva-violate. Sila yung mismong talaga mag-clean up ng ranks nila. That way, we can establish trust. Yun yung pinaka-importante. Kasi sila rin yung nasasaktan, yung mga lehitimong online lending applications. When all these scams are proliferating or kumakalat, ito yung mga illegal activities na to, ang nasasaktan talaga yung mga lehitimong online lending applications. And ultimately, ang nasasaktan yung mga kababayan natin kasi nawawala yung financial inclusivity nila. Nawawala yung option nila na pag may pangangailangan sila, may tatakbuhan sila. So, hopefully, with all these agreements and all these partnerships and collaborations with the private sector, malinis natin yan para sa mga kababayan natin. And sir, nakalimutan ko pong itanong kanina, no, yung sa mga tao po na nakaranas ng harassment and online shaming na nakapangutang na po sa mga online lending applications. Ano po yung usually nakita niyo pong parang effect nito psychologically, mentally po sa mga taong nakaranas po ng ganito? So, there's a lot of effects, and definitely psychological trauma,
and an emotional trauma involves them, parang napapahiya sila. Pero sa sarili nila parang they got yung parang quicksand effect, yung parang sobrang nalulubog sila that the more they struggle to get out of their debt, mas lalo sila lumulubog kasi nga ang tendency nila ipatong yung isang utang with another utang. So um, I see families get ruined kasi nga people try to burden themselves mag-isa, tapos tinatago nila sa pamilya nila, sa mga asawa nila, sa mga anak nila. And this is something that we see, nakakalungkot, we see more often than not. Mas common siya kaysa doon sa mga special cases lang. So, yun. Others resort to yung ibangan. Others resort to thinking of harming themselves already. Yan po. Kung meron po kayo isang bagay na gusto pong sabihin or parang tips po na pwede niyo pong ma-share po sa mga Pilipino kasalukuyan pong nalulubog sa utang, ano po yung gusto niyo pong sabihin? There's always an answer. There's always a solution. It's just a matter of admitting that there's a problem and facing the problem head on. Parang hindi ho solusyon na na malugmok kayo at mawalan kayo ng pag-asa. Parati hong may paraan ho yan. Andito ho andyan ho yung mga batas natin para ho tulungan at gabayan ho kayo. At again, hindi ho, I think it's acceptance of the problem, and second, it's admitting to mga tao pa sa paligid natin for our support system para matulungan din ho tayo paano solusyonan yung problema natin. Yan, sir, for our final question po. Ah. Bilis lang po tayo. Ayan. Sabi niyo po kanina na despite the budget constraints po na kinakaharap ng CICC, Yep. maliit lang po siya na organization, but it's trying its best po na talagang ma-address po yung mga recurring issues sa digital space po. Pwede niyo po bang ma-share po na dahil po kayo po yung isa sa mga taong nakakakita po ng epekto ng mga cyber-related issues, ano po yung nagbibigay po ng motivation sa CICC para po ma-achieve po yung mga vision niyo po or goals? Well, I think it's also the support ng mga fellow government agencies natin and yung mga private sector partners natin. Yeah, I did mention that there are budgetary constraints and challenges, but because of these collaborations and these cooperation agreements with other government entities and the private sector, natutulungan natin at tutugunan natin. Especially, halimbawa, ito yung pinag-usapan natin, yung mga online lending applications. The collaboration with the private sector and the association of the online lending applications would be a great help kasi sila na yung magmo-monitor kung sino-sino yung mga nagva-violate ng mga yan. Kami, ang gagawin na lang namin, tanggalin itong mga illegal online lending applications na to, go after them. So it gives us a great boost in morale. And I think ang pinakamalaking boost sa amin and motivation sa amin is yung mga success stories na pag may lihitimo kaming natutulungan na talagang biktima ng mga online lending applications na to in particular, pero in general ng mga scams, di ba? And sir, out of everything po na napag-usapan po natin, baka meron po kayong final message po para sa ating mga viewers to sum everything up. Well, sa ating mga kababayan wag ho kayong magiging biktima wag ho tayong magpapabiktima sa mga scams. Make yourselves aware, educate ourselves, and kung halimbawa makikita ho natin or tinangka ho tayong biktimahin, wag ho kayong mag-atubiling magsumbong sa hotline 1326 ng inyong Cybercrime Investigation and Coordinating Center. We're also on on Facebook, on Twitter, and I think on Instagram as well. So, pwede ho kayong pumunta doon at magsumbong ho sa amin. Wag ho kayong mahihiya kasi nakikita natin before yung mga scammers na to, kaya malalakas yung loob kasi hindi naman tayo nagsusumbong. So, let's fight cybercrime and let's do our part. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!